Hallelujah, yes, Lord. Hallelujah, Lord. We glorify your name, O God. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ay nagkakatipon sa iyong pangalan. Patuloy po namin itinataas ang iyong pangalan, O Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa amin, sa patuloy mong pagkalinga sa amin, sa patuloy mong pagpuprovide sa amin, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Maraming pong salamat. We worship you, Lord. Hallelujah. We glorify your name. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 So we glorify your name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito, Panginoon, lalo kaming bigyan mo ng kalakasan, O Diyos. At sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon, ikaw patuloy na magpakain sa amin. Ikaw patuloy na magbigay, O God, ng mga mensahe sa oras na ito. Panginoon, patuloy ka po namin tinataas. Wala na pong iba, Panginoon. Maraming pong salamat. Napakaputi mo, Panginoon. Bless mo ang bawat isa, Panginoon, ngayong umaga na ito. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat. Marami pong salamat sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. At ako po ay nagagalak na makasama po niyo sa linggo na ito. Ang bawat isa po ay nagnanais na lumago. Ano po? Ngayon pong January ay marami po tayong mga nasaksihan ng mga New Year's resolution. Sa mga Kristiyano, yung tinatawag nilang faith goals, ngayong taon na 2021. At ako po bilang dumaan din doon sa pagiging bago, ay nagnais na lumago at patuloy na nagnanais na lumago. Meron pong isang lalaki na siya po ay magaling tumugtog ng violin. Ang pangalan po niya ay si Pablo Casals. At noong siya po ay 95 years old na, tumutugtog pa rin po siya ng violin. At meron po nagtanong sa kanya, bakit sa gulang mo na 95 years old ay patuloy ka pa rin nagpa-practice ng 6 hours sa pag-iinsayo ng violin samantalang ikaw ay kilala na sa buong mundo? Ang sagot po niya ay ganito. Sabi niya, gusto ko na mag-progress pa ako. Gusto ko na ako ay lalo pang lumago. Napaka ganda pong marinig sa isang tao pag sinabi mong gusto kong lumago. Ano po? Ito pong January ay marami po ang mga tao na nagsisimulang muli. Nakaranas ng pait na nakaraan noong 2020 at ngayong January ay kinakailangan lang magsimula ulit. Ano po? Sa mga kumpanya ay kada taon, January o December, yung patapos ng December, ay nagkakaroon po ng inventaryo. Kumpanya, mga restaurant, mga tindahan, At chine-check po nila kung sila ba ay tumubo o yung business nila ay lumago, kumita,
O kaya naman ay walang kita o ito ba ay nabankrupt. Ano? Ganon din naman yung mga nasisirang gamit at yung mga gamit na dapat palitan, ini-inventaryo po nila yon. Ano? Bilang Kristiyano ay kailangan din po tayo mag-inventaryo. Ako po kada January ay nagkakaroon po ako ng inventaryo sa akin pong sarili. Ano po? Sapagkat nais ko po na mas lalo pa akong lumago. Ano? Doon po sa sinabi ko kanina, siya po ay kinilala bilang isang tanyag na magaling sa violin. Pero patuloy pa rin siyang gusto niyang lumago. Ano po? Naalala ko po yung misis ko na mahilig po sa pagmamanicure, pagpipedicure. Ano po? Marami na po siyang tinapos na kurso. Pero hanggang ngayon, kahit po doon sa ibang bansa, gusto pa rin niya mag-aral. Ano? Ang dahilan po niya, gusto pa niyang magdagdag ng kaalaman. Ano? Gusto pa niyang lumago. Sa buhay nating Kristiyano ay kailangan na tayo po ay nag-iimbentaryo. Ano? Nang sa ganon, nagkakaroon po tayo ng progreso. Ano? Ng paglago. Ang tanong po ay ganito, Ako ba ay lumalago sa pagiging Kristiyano ko? O 20 years na, ganun pa rin. Ano? Alam po nyo, may mga Kristiyano na 1 taon pa lang, at pag pinagtabi mo yung 20 years na Kristiyano, parang mas angat pa yung 1 taon. Ano? Bakit? Ano? Sapagkat yung 1 taon, nagsisikap po siya na lumago. Samantalang yung isa, doon lang sa simula, tapos noon, nanatili na lang doon sa kaniyang ginagawa. Parang ayaw na niya na magsigasig doon sa paglago. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa Ephesians chapter 4, verse 14 hanggang 15. At ito po ay may title na Growing Up in Christ. Paano po ba tayo lalago doon po sa ating pagiging Kristiyano? Ephesians 4, verse 14 to 15. Sa verse 14, ang sabi po dito, tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamagitan ng kanilang mga katusuhan, sa paraang mapandaya. 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Si Pablo po ay sumulat sa mga taga-Epeso, noong siya po ay nakakulong. Sinulat po niya itong verse na ito nung siya po ay nandun sa kulungan. At doon sa kulungan ay meron po siyang inuutusan doon, nakasama sa Panginoon, mga masisipag, mga lumalago. At ang isa po doon ay si Tikiko. Ang ginawa po niya nung matapos na sulatin, ito pong Epeso, ito pong si Tikiko, siya po yung nagdala ng sulat at pinamimigay po niya doon po sa mga Kristiyano. So, dito po sa ating binasa sa 14 and 15, ay meron pong reminders dito, si Apostol Pablo. Kapagkat si Apostol Pablo, magmula nung makakilala siya sa Panginoon, nandun yung kanyang pagsusumigasig na siya po ay lumago. So, nagsimula siya doon sa pagiging baby Christian niya, pero kinalaunan, naging tagapangaral na ng salita ng Panginoon. So, ano-ano po yung mga reminders dito po sa
verse 14. Ano ho? So, sabi po dito, tayo wag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral sa magitan ng pandaraya ng mga tao. Ano, yun po yung sabi niya. Ibig sabihin, dapat tayo daw po ay nagmamature na. Ano, dapat na hindi na katulad ng bata pagdating po dun sa pag-iisip. Ano, so, dapat naging matured na tayo. Ano, meron pong 3 years na sa Panginoon, pero matitisurin pa rin. Ano, kaunti lang sabi, ang dali magalit, ano, ang dali magtampo. Ano. Pero dapat, tayo po ay nagmamatured na. Nandun na yung haba ng pasensya, mas madali mo siyang maintindihan. Dapat ay gano'n. Ano. So, dapat nagmamatured na. Pangalawa, dapat hindi na natatangay o hindi na nadadaya ng maling aral. Ano? So pag matured ka na sa Panginoon at ikaw ay lumalago, kahit makarinig ka nung mga katuruan, parang matatamis doon sa iyong panlasa sapagkat magaganda yung kanyang pananalita, hindi ka basta matatangay kasi matured ka na. Ibig sabihin, nag-aral ka na. Pinag-aralan mo na yung lahat ng kanyang sinasabi. Ibig sabihin, hindi ka basta nadadala. Ano po? So, ano pa po yung sabi dito? Nananatili sa katotohanan na may pag-ibig. Ibig sabihin, kung ano yung salita na natanim sa'yo mula sa pag-ibig ng Panginoon, ibig sabihin ay nananatili yun. Ibig sabihin, ang dala mo ngayon, yung truth. Kahit na makarinig ka ng mga katuruan na kung saan ay, sabi dito, ay mapandaraya, hindi ka basta madadala. Bakit? Matured ka na . At yun po yung hinahanap, yun yung reminders ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ito yung mga paalala niya habang siya po ay nasa kulungan. Kaya dito makikita natin si Pablo, isang matatag na Kristiyano. Nasa kulungan, pero nakakapaghayag ng salita. So, di ba, ang isang nasa kulungan, pag ikinulong ka, minsan hindi ka makapokus. Iba-iba yung naiisip mo. Pero siya, nakatuon, unang-una sa Panginoon, si Pablo. Pangalawa, ay doon sa mga binabahaginan niya ng salita ng Panginoon. Kaya makikita natin, dito si Pablo ay nandun yung pagiging matured niya. At doon sa pagiging matured niya, gusto niyang isalin iyon doon sa mga kapatid na nasa taga-Epeso. At doon sa huli, sabi dito, sa 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. So ang sabi po dito, tayo daw po ay lumago sa pagkakilala kay Kristo. Ibig sabihin, yung mga taga-Epeso lang po ba? Meron po bang pinili? Si Pablo nasabihan. Ang sabi po dito ay lahat. Lumago tayong lahat kasama si Pablo. Kaya makikita po natin kahit ang mga ngaral, patuloy pa rin po yan nagsasaliksi kasi gusto pa rin niyang lumago. So, hanggat nandito po tayo sa lupa, wala po yung graduation, natitigil ka. Hanggat tayo po ay nabubuhay dito at tayo nasa Panginoon, magpatuloy po tayo lumago. Sino po dito man nagnanais na lumago? Amen. So, noong ako po ay baguhang Kristiyano, andun sa heart ko yung desire na ako po ay mag-grow. So, we'll never grow unless we want to grow.
So, kaya nakikita natin minsan yung 15 years ng Kristiyano, parang katulad lang nung isang taon na Kristiyano. Kasi, ang pagkakaiba nila, yung isa, nandun yung desire niya na mag-grow. Kaya hindi po siya tumitigil. Ano po? So, doon po sa ating binasa sa Ephesians 4:14 to 15, be no longer children, but grow up in Christ. Ang ganda po kapag nakikita ng isang tao, lumalago. So, tayo mga nanay at tatay, kapag yung ating asawa ay nagsilang ng baby, yung tatay po at nanay nagbabantay po yan. Binabantayan nila yung unang step ng bata. Yung unang salita ng bata, yung unang pagsulat ng bata. At excited sila. So pag nakita nila dun sa bata na nagsasalita na ng papa at mama, tuwang-tuwa na yan. Isang step po yun ng paglago ng isang bata. So, ako po ay baguhang Kristiyano ay meron akong natutunan pagdating dun sa paglago. At ito po yung tinatawag na 5-step to Christian growth. So, the plant requires air. At sunshine, food, and water to grow. Meron po akong, nito pong pandemic ay nagtanim po ako ng isang halaman. At ako'y naniniwala na alam din po niyo ito, yung alugbati. So, may dala ko dun sa bag, kaya lang hindi ko nadala dito. Alam mo po yung alugbati na yon ay ang dahon po niya ay ganito kalaki. So, mamaya pagkatapos siguro, pakita ko Alam po ba niyo na pag nagugulay kami, ay yung alugbati na yon, pipitas lamang po ako ng 7 hanggang 10 at lalagyan ko po ng itlog yon, ulam na. At saka maganda po kasi yun sa katawan. So, doon sa mga napapadaan, wow, ang lalaki naman ng dahon ng alugbati mo. So, ang sikreto po, kaya yung alugbati na yon ay lumaki, gumanda, at lumago, ay nandun po yung tamang air niya, yung tamang sikat ng araw, yung tamang patubig niya, at saka yung tamang abono niya. Yung pampalago sa kanya. So, tayo din po ay na tao ay nangangailangan ng food, sunshine, and exercise. Kaya yung mga tao na kumakain, naiinita naman, pero hindi nag-i-exercise, minsan nadadala din sa ospital. So kasi hindi po siya balanse. So kapag magpapagrow tayo, yung kinakailangan balanse din. Sa ating spiritual, kinakailangan din po nating lumago. At kinakailangan po natin itong 5 bagay na ito. So, mamaya po ay i-imbentaryo natin itong 5 ito kung atin po itong nagagawa. Number 1, na bahagi ng paglago. In order to grow, we need to eat yung pong physical. So, sa umaga, di ba, minsan champurado, minsan sopas. Sa tanghali ay yung medyo matigas na. Sa hapon, medyo nagbabawas po tayo. Pero kinakailangan ng ating katawan, yung pong physical food. Sa spiritual din, kinakailangan po nating makakain. At sabi po ng 1 Peter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas
upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang tinutukoy po ditong spiritual na gatas ay walang iba kundi ang Word of God, ang salita ng Diyos. So, ang isang tao na nag-study, nagme-memorize, nagbabasa, nagme-meditate, at inia-apply yung salita ng Diyos sa kanilang buhay, ang bilis po niyang lumago. So, ito po yung unang sikreto kung paano ka magkakaroon ng bunga, ng paglago din. Ay walang iba kundi yung magbasa ng salita ng Diyos. Nung tayo bago pa lamang, nagkaroon tayo ng faith sa Panginoon sa pagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10 verse 17. So, faith cometh by hearing, in hearing the Word of God. Doon po umusbong yung ating pananampalataya at doon nagsimula yung pong ating paglago. So, mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos na ito'y dapat nating binabasa. So, sa aklat po ng Joshua 1 verse 9, di po ba, ang sabi doon ay basahin ang kanyang salita sa araw at gabi na yung buhay. Upang magkaroon ka ng prosperity, sabi doon, and success. Yung pala yung sikreto. Bakit hindi tayo nagsasucess? Hindi nagpo-prosper yung ating buhay kasi nagiging tamad minsan po tayo pagdating po doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ngayon ay 24. Tayo po ba ay 24 days na nagbubuklat ng kanyang salita? O baka isang beses lamang po tayong nakapagbasa nitong January. Po, dapat ay araw-araw, sa ating buhay ay ating pong minimeditate. Tayo po ay nagbabasa. Napakahalaga po nito. Subukan po nyo na umaga, tanghali, hapon, pati merienda, hindi po kayo kumain. Kayo po ay magugutom. At pag talagang ilang araw nang hindi kumain, yung iba ay namamatay. So, kailangan po natin ng pagkain doon sa spiritual. Kaya ang isang tao madaling matukso. Walang panlaban kasi hindi nagbabasa ng kanyang salita. Maraming mga Kristiyano, mahigit po sa 50% pataas ang nagiging tamad at pabaya pagdating po dun sa pagbabasa ng kanyang salita. Ito pa naman yung hinihintay ng Lord sa atin. Pero hindi po natin ginagawa. Ito po'y bahagi ng paglago. Doon sa 5 baitang na yon, yung unang hakbang mo, kinakailangan mo magbasa. Kinakailangan mo kumain. Pag kumain ka, meron kang lakas, meron kang karga. So, pangalawa ay talking to God. Ito po yung prayer. Ito ay bahagi ng paglago. So, prayer is a soul of man talking to God. So, in order to grow, we need to breathe. So, para tayo lumago, di ba, kailangan nating huminga. At wala tayong ibang hihingahan, kundi ang Diyos. So, sino ba yung sumbungan natin? Yung kapitbahay ba? Pag sinumbungan mo yung kapitbahay, baka mamaya makarating pa yun dun sa kabilang baryo. Yung pangalan mo. Pero sabi nga, yung lahat ng alalahanin natin, yung lahat ng katanungan natin, sabihin natin sa Diyos. Kasi yung pong pagbabasa at saka yung prayer, two-way of communication yan. Hindi po katulad kasi nung panahon noon na may talagang rektahan na naririnig ni na Moses yung tinig ng Diyos.
Sa panahon natin ngayon, kung gusto mo na magsalita ang Lord sa atin, magbasa ka ng salita ng Diyos. At gusto mong magsalita sa Panginoon, ito ay sa magitan ng prayer. Kaya two-way of communication po yan. Sa aklat po ng Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Dami tayong tanong. Pero bakit hindi natin itanong sa Diyos? Bakit hindi natin sabihin sa Kanya? So, paano sasagot ang Diyos? Hindi ka naman tumatawag. Hindi mo naman siya kinakausap. Hindi po tayo lalago kapag hindi natin kinakausap ang Panginoon. Yan po yung number 1 na gusto ng Lord. Yung matuto tayong lumapit sa Kanya. Yung matuto po tayong magsalita sa Kanya. So, marami sa atin ang noong 2020, ang nangyari sa atin, di ba? Naikulong sa bahay. Nai-quarantine. Yun na nga yung pagkakataon na inilagay ng Lord para kausapin natin siya. Walang trabaho, nakakulong. Hindi pa rin kausapin ng Panginoon. So, tayo tinuturuan ng Lord na kausapin siya, pero hindi natin ito ginagawa. So, yung devotion o yung quiet time, kailangan po natin ito, mga kapatid. Sa Genesis chapter 19, verse 27, and Abraham woke up early in the morning to the place where he stood before the Lord. So, Abraham is an excellent example for quiet time o yung morning devotion. Kasi ang sabi po dito, he got up early in the morning. Maaga po siyang gumising. Ano yung gagawin niya? He had a special place to meet God. Tapos, he did this daily. Tapos, he stood before the Lord, waiting for the Lord to speak him. So, ang ganda nung ginawa ni Abraham, gusto niya makausap ang Panginoon. Dumako siya doon sa kanyang quiet time at ginagawa niya ito every day tuwing umaga. Sa atin tuwing umaga, tatamad akong gumising. Yung alas 4, tutulugan ko na lang yan. Magpipray na lang ako mga 10 o'clock na lang ng gabi. Pagdating ng 10 o'clock ng gabi, inantok na. Pero nakapag-pray pa rin, minsan kalahati. Yung kalahati, hindi na natapos. So, yun po minsan struggle tayo pagdating doon sa prayer, pero yun po yung sikreto ng paglago. Mga kapatid, January, tayo po ay mag-umpisa, magbasa, at saka yung panalangin natin, iayos po natin. Ako po kapag January, ang tuwa na aking puso, doon sa Montalban, kapag nagdi-devotion sila, papakita lang nila yung notebook nila. May kapalit na bagong notebook yun. Kasi tuwa ng puso ko na makita ng bawat isa nagdi-devotion. Kasi yun po yung number 1 na pinababayaan natin. Yung pakikipag-usap sa Diyos. Kaya, sabi ko, kahit na gumastos ako, nang sa akin, okay lang. Makita ko lang yung bawat isa. Nasama-sama kami, na lumalago sa Panginoon sa pagitan po ng pananalangin. So, napakalaga po nito. Pangatlo ay attending fellowship and services. In order to grow, we need a caring family. At yan po yung fellowship.
Pagpupunta tayo ng church, di ba? Nandun sila para minsan ay tulungan tayo dun sa minsan problemada tayo. Ang church po ay parang isang ospital. Na doon natin dinadala yung ating sarili para tayo'y magkaroon ng lakas. Pero minsan, yun pa yung minsan inaayawan natin. Minsan pag may mga services, prayer meeting, tayo. Pero nasa bahay lang, nagte-text-text lang, nag-chat-chat lang, Pero ito, napakalaga po nito, paglago po ito, So, sa Acts chapter 2, verse 42, sabi po dito, nanatili silang matibay sa turo ng apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. So, dito po unang naganap yung cell grouping sa Acts. At sa bawat bahay po sila, yung fellowship nila ay sa bawat bahay. At sila po ay nagpapalakasan. So, kapag nagkakwentuhan, yung dalawang Kristiyano, di ba, minsan hindi na maawat. Kasi ang sarap nga namang mag-share. Ito para dun sa ikalalago po natin. So, in order to grow, we need a regular exercise. At yun po yung tinatawag na service. Yung worship service natin. Ito po ay isang exercise sa katawan, di ba? Kinakailangan natin ng exercise. So, sa pag-worship, pagpupuri sa Panginoon, ito din isang practice natin dito sa lupa. Na isang araw dun sa langit, gagawin natin. So, napakahalaga po nung mga kapatid yung pagdalo. Napakahalaga nung pag-worship. At pagdating po dun sa pag-worship, ibigay po natin yung the best. Minsan, tayo po ay nakikita lang sa church na nag-worship. Pero pag personally na, hindi po tayo makapag-worship mag-isa. Tanungin ko po yung mga worshiper, yung mga musician. Nagagawa po ba natin ito sa bahay? So yung paggising mo ay aawit ka sa Panginoon. Kung ano yung inaawit mo dito na napakatagal ng 15 minutes, kaya mo mag-isa na umawit sa Panginoon na mag-isa at i-worship siya. Dapat kung tayo worshiper sa church, worshiper din tayo personally, kahit nasaan po tayo. Number 4, ay witnessing. Sa Matthew chapter 4, verse 19, I will make you a fishers of men. Sabi ni Jesus, I will make you a fishers of men. Gagawin ko kayong mamalakaya ng tao. Ibig sabihin ay tayong gagamitin na magsusolwin, magwi-witness. Sa Acts chapter 1 verse 8, letter A, sabi dito, you shall be my witnesses. So, pero pagdating doon, takot tayo. Kasi hindi nga po tayo lumalago. Ang isang malagong Kristiyano, po yan, matapang po siya magsabi ng naranasan niya kay Kristo. Alam mo po, si Pastor June ay may inilatag sa atin. Yung po tinatawag na hatiya. Sino po dito nakakatanda? Di po ba? Yung letter H doon ay, habag. So, ibig sabihin ay passion for the lost. So, yung A ay akay, yung T ay tulong, yung T na isa pa ay tanim, yung I ay imbita, yung A ay alaga. So, ang ganda po nito. Ito nga po, sa Montalban, gumagawa po ako ng plan dito. Ito mong 2021, na kahit na nasa loob ng bahay, kaya naman pong gawin. Kaya pa rin pong mag-solvin kahit po nasa loob ng bahay.
may gadget naman po eh. Kaya pong paganahin yung gadget para maabot po sila. Ano po? So, ilan na ba ang iyong napakaganda nito? No? Ito po ba yung ginagawa natin? Ilan na po ba yung ating naakay? Ilan na po ba yung ating natulungan? Ilan na po ba yung nataniman natin ng salita ng Diyos? Ilan na po ba yung naimbitahan natin? Ilan na po ba yung naalagaan natin? Mga kapatid, o tayo po yung inaakay pa hanggang ngayon? Tayo po ba yung tinutulungan pa hanggang ngayon? Tayo po ba yung tinataniman pa? O tayo po yung iniimbitahan pa? O tayo po yung inaalagaan pa? Mga kapatid, kinakailangan po nating lumago. Ito pong 2021, di po hadlang ang pandemic pagdating sa paglago. Kinakailangan po lamang po natin ay humakbang. Number 5, sa lahat ng nasabi ko, ito pong number 5 ang resulta ng ating paghakbang. Number 5 ay obedience to God. In order to grow, we need to obey. Kinakailangan po nating i-discipline yung ating sarili. Habang dinidisiplina na tayo ng salita ng Diyos. Ang Lord palagi po yung nangungusap. Minsan nga lang, dinidedma natin. Pero dapat sinusunod po natin ang Panginoon. Sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only. Ano? Hindi lamang yung basta narinig natin o nabasa natin ang salita ng Diyos, kundi dapat ito po ay atin daw ginagawa. Aminado po tayo, mahirap kumilos, mahirap gumalaw, mahirap sumunod. Yan po yung totoo. Pero dahil ang Diyos ang nag-uutos sa atin, kinakailangan po nating kumilos. Kinakailangan nating mag-obey sa Panginoon. Meron pong isang lalaki, gusto po niyang lumago. Nagsulat po siya sa isang papel. Gusto din niya maglingkod sa Panginoon. Ano po? Pero nung nakaraang taon, di na nagawa. Sabi niya, tatry ko uli ngayon kung aking magagawa. Ginawa po niya, kumuha siya ng isang papel, sinulat lahat po niya doon, ilagay sa altar, ano po? Pagkatapos po noon ay umalis po siya, bumalik sa bahay. Balisa. Naisip niya yung kanyang mga sinulat. Balisa po siya. Hindi siya mapalagay. Bumalik po uli siya. Kinuha yung kanyang nilagay na papel. Yung likod noon, dinagdagan pa niya. Sabi niya, baka makakatulong, baka nababalisa ako kasi hindi ko naisulat lahat. Sinulat po niya lahat. Pati yung mga mali niyang ginagawa, sinulat niya lahat. At ang sabi doon, Lord, gusto kong mabago, gusto kong lumago. Pagdating po niya ng bahay, wala po siyang peace of mind. Balisa pa rin siya. Ginawa po niya, pumunta po siya doon sa isang matandang pastor. At ang sabi po niya, Pastor, balisa ako. Gusto kong sumunod, gusto kong lumago. Nag-promise ako dito sa papel na to, na ngayong taon na ito, gusto kong sumunod. Kaya lang, bakit ganun? Balisa pa ako. Sabi po ng pastor, just obey God. Tapos, binigyan po siya ng isang blankong papel, huwag mong susulatan. Ginawa po niya dun sa pinakang dulo, sabi po ng pastor, pumirma ka. Tapos, yung papel na yan, na walang sulat, na may pirma, lagay mo sa altar. Umuwi po siya ng bahay, at siya po ay natahimik. Naging peace. Maring magtatanong kayo, bakit? Binakang secret po dito ay, sabi ng pastor, just obey. So, pirma. Bakit pumirma?
Pag pumipirma po tayo, ibig sabihin, inaaprubahan natin, pinapayagan natin. Ibibigay natin yung pagkakataon. Parang ibibigay lahat-lahat natin. So, ang pinakang secret pala dito, para magawa mo na ikaw ay mag-grow, surrender your life to God. Yung pala yung simbolo nung wala ka nang dapat isulat pa. Sapagkat ang kinakailangan mo lang isurrender sa Diyos. At pagkatapos nun, yung nasa isip mo na gusto mo mangyari, yun yung gawin mo. At mangyayari yun kasi sinurrender mo na lahat-lahat sa Diyos. Yung mga bagay na kailangan mong isurrender. Yun po yung sikreto. Marami po ang nagpipail, New Year's resolution. Sabi nung isa kong katrabaho, alam mo, Herbert, 1 month, nakatagal ako. Hindi ako nag-yosi. Pero sabi ko, sa February, magpipil ka na. Oh, hindi. Pagdating ng February, napagtagumpayan pa rin. Talagang lumulundag pa rin. Sabi ko, pagdating ng March, susuko ka niyan. Pagdating ng kalagitnaan po ng March, sabi niya, bumalik na ako sa pininigirilyo. Ang hirap. Pinakasikreto po kasi dito, yung pag-surrender. Yun po yung hinahanap ng Diyos. Kaya minsan kinakatamaran natin. Kaya minsan parang ang hirap gawin. Hindi po kasi nakasurrender eh. So, yun po yung sikreto. Mga kapatid, tayo po ay magkaisa. Sabi po ni Pablo, gusto po niya, lahat tayo lumago. Ako din, gusto ko po magpatuloy sa paglago. Kahit yung kanina yung nagbabiolin, tanyag na siya. Pero 6 hours pa rin yung practice, 95 years old. Kasi gusto po niya patuloy na ma-maintain yung ganda ng kanyang ginagawa. Mga kapatid, nitong 2020, saan po tayo nag-fail? Number 1, inventaryo po natin. Kung tayo magle-level ng ruler ng 1 to 10, nasan po kayo? Sa reading and meditating the Word of God. Kayo po ba'y nasa 5? O nasa 4? O nasa 3? Pagdating doon sa prayer, kayo po ba'y nasa 5? Nasa 6? O nasa 3? Pagdating po sa pag-attend sa mga fellowship and services, tayo po ba'y nasa 6, o nasa 7, o nasa 2? Pagdating po dun sa pag-share ng Word of God, ang hamon po dito ay ilan na ba yung nadala mo? Meron pong isa akong nabasa, siya po ay 5 years sa Panginoon. Foreigner po siya. At nung siya po ay pumunta dun sa pastor niya, sabi niya, nahihiya po siya, sabi niya. Kapatid, ngayong buwan na to, ilan yung nasiran mo ng Word of God? Hindi po, Pastor, nahihiya nga po ako sa Panginoon. Ilan ba? 30 lang po yung aking nabahaginan. 30 yun, nahihiya pa. Kasi yung quota pala po niya, is more than 70. Pupunta siya sa mall, nagsishare siya ng Word of God. Kahit na hindi tanggapin, basta diretso lang po siya. Ang mahalaga na i-share po niya yung Word of God. Pero tayo, di ba? Minsan yung isa na nadala sa Panginoon, proud pa nga. Taas pa ng, dalawa na nadala. Halimbawa, taharap ka sa Panginoon, may isa, wala kang nadala para sa Kanya. Nakakahiya. Po? So, yung number 5 ay obedience to God. Tayo ba'y sumusunod sa Panginoon? Mga kapatid, hindi lamang po kayo yung sinasabihan ng Lord. Lahat tayo. Kasi, lahat tayo gusto ng Panginoon na lumago.
Kung gusto ni Pablo na yung taga-Epeso ay lumago, gusto rin po ng Panginoon na lahat tayo dito ay lumago. Ang pinakang sikreto po ay surrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumungo, tayo manalangin. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa. Aminado po kami, Panginoon, itong 2020, kahit na kami naka-quarantine, naging mahina kami pagdating dun sa pakikipag-usap sa iyo. Pagdating dun sa pagbabahagi. Pagdating dun sa pag-i-invite. Pagdating sa pagsunod, naging mababa yung aming grado. Ito, Panginoon, na 2021, gusto po namin bumawi. Gusto po namin lumago. Nahihirapan po kami. Minsan tinatamad po kami. Minsan nahihiya po kami. Pero nalaman po namin ang pinakang sikreto para magawa namin ito ay yung total surrender sa iyo. Panginoon, sinusuko po namin yung aming kahinaan. Ikaw na po yung gumabay sa amin. Lahat-lahat ng bagay na negative, Lord, kuhanin mo, Panginoon, saan. At kami ay matutong sumunod. Na sa ganoon, kami, O Diyos, ay lalong lumago. Maraming pong salamat. Lord, pagpalain mo ang mga kapatid ko na nanonood ng iyong salita. Lord, ang dalangin ko na sila din ay pagpalain mo, na sila din ay lumago. Na itong 2021, marami kaming maakay na kaluluwa. Lalo kaming magpursigi sa iyong salita. Lalo kami mag-aral. Lalo kaming makita doon sa pakikinig at pagdalo sa gawain. Panginoon, marami pong salamat. I-bless mo po ang lahat na nakikinig ng iyong salita. Maging dito sa Padilla, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa. Panginoon, marami pong salamat. Tunay na napakabuti mo. At hinihintay mo sa amin yung obedience. Hinihintay mo sa amin yung pag-obey namin. Hinihintay mo sa amin yung pagsunod namin. At Lord, tulungan mo po kami na kami ay makalakad ayon sa nais mo. Marami pong salamat. Bless mo minsan pa ang bawat isa. Sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon, sa buhay po ni Pastor Robert na siya pong nagdala ng mensahe po ng Panginoon para po sa lahat sa atin. So let's take note of that. The key for spiritual growth is surrendering. Take note po natin yung 5 na yon na steps for Christian growth. So nawa ngayong year 2021, still it's January pa rin, hindi pa po huli ang lahat para, alam niyo yun, para hindi natin gawin kung ano yung dapat natin gawin. Most especially sa spiritual life natin. And ngayon naman po, dadako naman po tayo sa atin pong pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay din po ng ating mga ikapo at handog sa Kanya. Sige po, atin na po itong ihanda at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito na iyong ibinigay sa amin at salamat po sa mga ginagawa mo po sa buhay namin. Simula nung nitong Lunes hanggang ngayon pong oras na ito, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, amin po itong patuloy na ibinabalik sa iyo. Ikaw ang source ng lahat ng ito at nararapat lamang namin na ibalik ang papuri at pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng pagbibigay ng aming mga ikapo at handog. Nawa magamit po ito sa iyong iglesia at wala pong ibang mataas kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, atin na pong ibigay ito sa ating Panginoon. At ngayon naman po ay tayo na po ay